ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung guhit na matala. Magandang hapon sa ating lahat, mga kababayan kong Palawenyo. Maging sa buong universe, welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon. Ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News, Philippines. Sugat ang laman ng bawat litan. Samahan ninyo ako sa loob na isang oras na pagtatanghal. Don Robert Ramiro ang inyong makakasama. Trabaho lang ho tayo, walang personalan. Ang siyang maghatid sa inyo ng mga balita at paalaala sa lahat ng nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Sa bawat palalait na sumaho. Kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ginawa mong Ang headline natin ngayon, mga kababayan, ay ngayon hong araw ng Miyerkules, 19 ng buwan ng Agosto. Ang headline natin ay panawagang ibalik ang kapangyarihan ng mga guro sa pagdisiplina sa mga batang pasaway o mag-aaral. Ang gobyerno ay uutang na naman ng 14 billion sa bansang Pransiya. At ang taxpayers' money, ninanakaw lang. yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Yeah. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. Baduy ka, kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung kulang nakikikain sa plato. Ang mga headline natin ngayon, mga kababayan ko at mga kaibigan, ay bibigyan ho natin ng mga reaksyones at komentaryo sa mga balitang ating ihahain sa inyo ngayong hapon. Unang-una, ibubungad ho natin na ang kapangyarihan ng mga guro sa pagdisiplina sa mga pasaway ng mga mag-aaral ay ipinanawagang ibalik. Bunsod ng panawagang ito ng mga concerned citizen at maging ng mga guro kaugnay sa mga nangyayaring school shooting incident na ilang araw lamang ang nakalipas dito sa Zamboanga na mayroong 2 nasawi. Siyam ang sugatan sa nangyaring pamamaril ng mga estudyante, yung grade 9 student. At ayon po sa isang guro, kailangan maibalik din ho yung kanilang pagdidisiplina para hindi ho sila makasuhan ng child abuse, ay ipinanawagan ho nilang maibalik yung kanilang mandato sa pagdidisiplina sa mga kabataang pasaway. At ayon pa sa isang guro, kung hindi man ho sila perpekto, ang mga guro ay ay meron namang sapat na kaalaman sa larangan ng pagbibigay ng karunungan at paghubog sa mga kabataan, taliwas sa pahayag ni Presidential Communication Officer Undersecretary Claire Castro na ang mga guro di umano ay minsan ay nagtuturo sa kanilang estudyante kung papaano maging walang mudo, lalong-lalo na sa mga nakatatanda. Dagdag pa ng guro na di ko na pinangalanan. Kahit sa pangalanan ko, pinsan ko naman ito, wag lang akong kagalitan, no? Hindi kami bulag sa pagkakaiba ng mali at tama.
sa pagbaluktot at mali. Hindi kami ang kalaban, bagkus ang sistemang patuloy na naghahanap ng masisisi. Kaya kaysa doon sa konkretong kasagutan sa paraan ng pagdisiplina sa mga kabataan sa mga paaralan. Ito. Minsan siguro mga kababayan ko minsan ho nakita, ang sabi ho, minsan hong nakita mismo ng ang ibang mga guro ay ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Ang sabi ho kasi ni Claire Castro, PCO Undersecretary Claire Castro, yun daw hong mga guro ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano magiging walang modo. Meron na ho ba kayo nakitang guro na sinasabing ikaw ay magtinarantado? Kayo ho. Kaya tinatanong ko yung aking mga batchmate pati yung aking advisor nung panahon ho namin nung kaming high school. Nung elementary pa lamang, dyan sa Maramag Central Elementary School. Dyan ho ako kasi nagtapos ng elementary. Nung ako'y grade 5, meron akong kaklaseng 2 Ilonggo. Ang tanda ko pa yung pangalan ng isa si Leo Patriarca. May dala ho yung patalim lagi, kutsilyo minsan ho ilang habol lang ng estudyante. Hinabol lang palaksak. Kaagad ho inai-report sa principal. Ang principal namin noon ay si Mr. Rafanan. Ipinatawag itong magkapatid na ito. Ito yung mga barumbado mga siga-siga sa school namin nung araw. Nung kami elementary. Pagdating sa kinausap ng principal at kinuha yung patalim, pinatawag yung kanilang mga magulang at pinagsabihan kapag inulit pa ninyo iyan ay kayo na i-expel na ho sa pag-aaral. Hindi na kayo makapagpatuloy, i-recommenda na ho kayong for expulsion. Hindi tuminuho yung 2 luko. Hindi na ho na sila naging siga-siga. Hindi na rin ho sila naging palaaway. Sapagkat itong magkapatid na ito talagang kapag napag-aaway, kumbaga pinagtutulungan nila yung kaaway. Kaya ho nagkakaroon kami ho para labanan ho namin yung ganyang klaseng mga tao, lalo't magkapatid ho yun. Bumuo din ho kami ng 4 din kami. Sabi ko pagka tayo inagrabyado ng mga tigdadalawahan natin. Palagay ko, akong hahawak din sa 2 pat, ikaw nang bahalang bugbog diyan. Pero hindi ho nangyari yun sapagkat kami ho ay laging pinaalalahanan ng aming class advisor na bawal ho manggulo kapag ka ho ikay manggulo, papatawang ka ng parusa. Paano ho dito ho taliwas na ho ngayon din sa mga eskwelahan ay meron na hong namamaril. Katulad ho nito, may bago na naman, meron namang shooting threat ho dito ho sa lalawigan ng Bohol. At iyon nag-o-offer na nga ho yung mayor ho ng 100,000. 100,000 ho para maituro lamang yung nagbanta na kay mamamaril naman ho diyan sa diyan sa Bohol. Titingnan ko yung aking tala. Kung saan ho ba yan? Iba na ho diyan ho sa Hagilanan High School. Diyan ho sa Katigbian, Bohol. Meron hong shooting threat. Pagbabanta na meron hong mamamaril ho diyan. 100,000 ho yung reward ho sa mga pagtuturo diyan ho sa suspect. Ayon ho dito kay Mayor Benji Oliva. Diyan ho sa Ateneo de Zamboanga ho, yan sa Tumaga Campus. 2 ang patay diyan na mga estudyante at siyam ho yung sugatan at iwan ko lang ho kung nadagdagan ho batay sa paunang investigasyon ng Philippine National Police.
Ano na ho bang nangyayari ngayon? Sapagkat ayon ho dito sa ayon ho dito sa ah, sa teacher. Titingnan, basahin nga natin itong ano. Mahirap magturo sa isang bansang madali lang magturo. Iuso kasi ngayon yung turuan. Turo dito, turo doon, sisi dito, sisi doon. Yun ho ang sistemang yan ang dapat na mawala. Ayon ho dito sa College of Education Student Government, mahirap pagturo sa isang bansang madali lang magturo, yung magtuturo. Kasi ho araw-araw na ito daw ho ay araw-araw na hamon sa mga guro kung paano itatawid ang talakayan sa isang silid na animoy sardinas ang mga mag-aaral. Totoo naman ho yan, ang dapat ho diyan sa isang klase. Kumbaga yung pinakang kapasidad ng isang classroom pinakamataas na ho dyan ay 35 na mga mag-aaral. Umabaw to na lang 60. Talaga congested ho yan. At iyon ho nga mga ika nga nababanas na ng mga estudyante at kulang pa sa ventilasyon ay ika nga kamot sa puwet kung saan-saan nagkakakamot. Dahil nga sa ika nga hindi ho magandang kondisyones. Nung ating mga silid-aralan na animoy mga sardinas yung mga kabataan na iyan. Ano po ang kanilang reklamo kung paano matugunan yung pangangailangan sa kakulangan ng kagamitan, kung paano papasanin ang tambak na gawain at mga suliraning lampas na sa apat na sulok ng paaral. Abay, dapat ganito pala, patuloy ng isang humaharap sa mga mag-aaral dala-dala ang pagmamahal, bit-bit ang sinumpaan nilang tungkulin na magbahagi at magturo hindi lamang sa kaalaman bagkus sa magandang asal, respeto, disiplina at tamang pagpapahalaga sa mga kabataan. Yan ho ang tungkulin ng mga mag-aaral ng mga guro yung mga guro yan ho hindi nagtuturo ho yan ng kaalaman. Magandang asal. Kaya nga ho naibalik na ho ngayon yung good manners and right conduct sa school. Ibinalik na ho yung good manners and right conduct, GMRC. Yung magandang asal. Yun hong pagdidisiplina, hindi ho pa na ibabalik ito. Yung pagdidisiplina. Kasi ho, bawal mong kukurutin yung estudyante. Bawal mo ho yung pipingutin yung kanyang tenga. Bawal mo ho sasalingin yung estudyante mo. Sapagkat kapag yan nagreklamo, kahit wala ho yung medical certificate yung bata, ay talagang masisibak. Kakasuhan ng child abuse. Yun ho, disiplina ang problema ho dito Sapagkat dyan ho sa mga eskwelahan talaga meron talagang likas ho dyan talagang mga malilikot na mga kabataan. Hindi ho napipiryan sa upuan, kundi para yung tipaklong ay palukso-lukso saan pupunta doon sa mga kaklase at magkikipaghuntahan. Pagkatapos pagdating ng exam ay 1 to 5 lamang yung kanilang sasagutan hindi pa nga nakadalaw, nakaisa lang. Kaya nung panahon ho namin nung kami ho ay grade 1, diyan ho ako nag-grade 1 sa Danao Elementary School, diyan ho sa Sibuyan. Sibuyan Romblon. Mga pinsanin ko din yung mga teacher At sa mga yung aking mga klase. Ako isa sa mga bugoy-bugoy. Ako nakikipagtalo lalo na dyan sa reading comprehension salita kasi doon yung bukas ang spelling ko ng umaga doon kinabukasan ang sibi buwas. Pagka yan ay in-spelling mo BUAS, buwas. Yan ang yung yung pag-broadcast pronounce kaya hindi ako pumapayag na buwas kaya hindi naman ho W yun ang buwas ang buwas kasi BUWAS, buwas doon ho sa lingwahe doon sa amin ay ang buwas BUAS. Ako ho'y nakikipagtalo at ako ho'y napagalitan ng teacher. Sinabi sa akin ng teacher ko si Ma'am
Lita Mansano. Yung mga kamag-anak ko namin iyon, malayong kamag-anak na tayo, yung aming principal naman din si Sir Nicanor Mansano. Oh, aba ako'y nakikipagtalo, malakas ang loob ko. Yun kaya ako napagalitan, hindi ho gaya ng pagkakuwal. Sumunod ka niya dito sa pronunciation ng region. Yung regionalized pronunciation. Huwag tayo ika nga diyan sa silent W, ika nga sabi pa sa akin huwag mo gagawin yung kahit wala ho yung W, silent ho yan, kahit tinatawag na buwas. Yan isa ho sa mga pasaway ho yan, kaya ho tayo dinidisiplina. Ngayon ho, makipagtalo ka sa estudyante, at yung estudyante talagang yan ika nga barubal din magsasalita. Lalo yung mga nasa informal settler, ikababata pa yung 4 na taong gulang ay marunong lang magmura. Sige. Yun yung disiplina talaga, yung sistema ng pagdidisiplina sa mga kabataan yan. Yun yung problema ho Nang dahil ko dyan sa child abuse law na iyan, na ika nga talagang yan ho ang kinatatakutan ng mga guro. Sapagkat kapag yan ay nagsumbong, iba na ho kasi ngayon ng panahon namin, mga kaibigan ko at mga kababayan. Kapag kasi matalino ka, ika nga tinatalong ko agad ng ng mga ika nga yung halimbawa kapitbahay mo o yung mga nakakilala sa inyo. Sabi niya, "Utoy, aba, sino bang teacher mo? Bakit ang average mo ay 95%? Sino ba ang teacher mo?" Si Mrs. Ibon Catli ho. Yung amin hong yung advisor ho namin si Ma'am Ibon Dukusin Catli. Yun ho ang akin teacher. Kapag tinatanong ka nung sa panahonan ho namin, pag tinanong ko sinong teacher, ibig sabihin noon, abay matalino ka. Matalino ka kapag tinanong. Sino ang teacher mo? Ngayon ho, pag tinanong, ngayon ho panahong ito, pagka tinanong, sino ba teacher mo? Yun ang teacher ko, ganito, ito yung mga aaway ito may kaso, papailan ko ng kaso ito. Bakit ho nangurot? Dito ho bumakat ho yung kanyang yung kanyang ikuko doon sa tenga ng aking anak. Didimanda ko na ito. Ikakasuhan ko na ito ng child abuse. Paano ho madidisiplina yung mga batang yan kung kung ako man ang teacher, bahala ka riyan. Pababayaan ka dyan kahit na hindi ka matuto. Kahit na yung mandato ng teacher, sila'y mahubog sa kaalaman. Pagpapahalaga doon sa kanilang pag-aaral. Sapagkat sayang lang ho yung kanilang effort, yung kanilang pagpupunyagi na magturo sa mga kabatang ito para linangin yung kanilang kaalaman. Pagka ganito ang sistema ho natin, abay wala na. Bahala ka rin, pauli-uli ka dyan. Kaysa naman ako'y madidisgrasya dito ako nag-aral ho ng katakot-takot nagsulog ako ng kilay para ako maging teacher. Pagkatapos dito sa pangungurot ko lang ako ay matiutsugi. Yan ho ang sistema. Yun ho ang inaangal ng mga teacher ho natin. Karamihan sa mga kamag-anak ko, mga pinsan ko ay mga teacher din Ayun ang problema ngayon. Ito pang sasabihin pa rito si undersecretary sasabihin, walang guro ang magtuturo sa kanyang mga mag-aaral na gumagawa ng mali. Maging walang mudo at huwag igalang ang kapwa lalong higit na ang mga nakatatanda. Isang malaking sampal sa hanay ng mga guro ang naging pahayag ni Presidential Communication Officer Undersecretary Claire Castro, ang paratang ng pagiging pasimuno ng kawalan ng moralidad ng mga mag-aaral kaugnay ng naganap na insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City noong 18 kahapon ng Agosto. Ito kayang si Undersecretary nasa wastong pag-iisip pa kaya ito nung magsalita na ito mga guro daw yan daw siya ipasimuno para mawala ng moralidad yung mga mag-aaral.
yun ho ba ang mandato ng mga guro na ikangay turuan ang mga mag-aaral na magiging bastos? O mandato ba ng mga guro na ito na turuan ang mga mag-aaral na ikangay sila ay magiging mga pasaway? Aba, ay nasa tama pa kayang ika nga, yung ika may kung yung ba yung ating utak kung balansyado pa ba? Ipagpaumanhin nyo Undersecretary Claire Castro sapagkat hindi ako sumasang-ayon sa sinasabi mo eh. Hindi kita talaga papanigan. Sapagkat itong sinasabi mong ito, na ang mga guro ay siyang pasimuno kung paano yung mga estudyante ito ay magiging hindi na marunong gumalang sa mga nakatatanda at mga walang mudo. Baka sa panahon mo ba, siguro naman nakaranas ka naman siguro ng disiplina ng teacher mo nung ikinag-aaral bago ka naging abogado. Tinatanong ko lang Undersecretary Claire Castro. Wala pa ho akong nababalita na gano'n na ang tinuturo sa school. Sigaw-sigawan mo yung nanay mo pag uwi mo pagka hindi ka nabilhan ng lapis. Murahin mo. Pagsabihan mo ng hindi maganda para mapilitan silang bumili ng lapis mo kaya pangangailangan mo sa school. Ganun ba? Ibig sabihin nun na magiging walang mudo. Yun ba ang sinasabi ng mga teacher? Ay kawalan ng kabastusan na ito eh. Sinisisi itong mga teacher na ito sapagkat ito raw mga teacher na ito nagiging pasimuno ng kawalan ng moralidad ng mga mag-aaral. Kung ako man naging teacher kahit nahayagang sabayhin yung aking pangalan irereklamo kita kay Busby. Irereklamo kita pagka nagkagayon. Huwag naman. Bagaman meron hong may kapintasan din yung mga guro. Hindi ko sinasabi lahat. Ang sabi ho ng guro hindi perpekto ang mga guro. Hindi ho perpekto. Totoo naman yan. Sino ba perpekto sa atin? Meron din hong mga pagkukulang yung mga guro pagkatapos sisisihin kaya ho nagkaganito yung mga estudyante yun, namamarilo ng walang habas paano ho kasi pasimuno kasi itong mga guro na ito para mawalan ho ng moralidad itong mga guro, itong mga estudyante. Itong mga guro pa ang nag-uudyok. Sige, magsipagdala kayo ng baril dito sa loob ng eskwelahan, ganun ho ba yun? Gusto ba ng mga guro yun? May yung mga nakaraan pangyayari, may sinaksak, binuli yung isang mas maliit na bata ng mas malaking bata, binuli. Hindi alam nung mas malaki, may dala palang kutsilyo mas maliit, yung lumasaksak, sinong sinisisi? Teacher. Sasabihin naman siguro, kagagawan ho ng teacher yan Hindi ho, sa system ho yan. Tulad ho dyan, kung mga bata ho yan, lalong-lalo na sa mga mga grade 7, 8, 9, ayan, dyan ho, nag-uumpisa ng pagsisiga-sigaan ng mga yan yung mga kabatang yan, kung sino ang kay mas malakas sa braso dito, pakikita ho natin, sa suntukan laki. Ganun yung pagiging siga. Dyan ho, nag-uumpisa na ho diyan yung ganung kaisipan ng mga kabatang yan. Ano nga sabi? Ulit ko, sabi nga, hindi nga ho perfecto yung mga guro Pero ang sabi ho ng mga guro na ito, kahit ho hindi sila perfecto, gaya ho ng aking inulat dito sa KBS RMM News at dito pa rin sa Bagwis. Itinatama ho natin. Bigwas News. Ang ating hong adhikay dito ay itama ho ang mali. Hindi ho tayo sumasang-ayon sa mali. Ito sinang ayunan ko, itong sinasabi ng mga guro, yung kanilang mga pananaw, ang sabi ho ay hindi ho perpekto ang mga guro. Ngunit bilang pantas, ibig sabihin ng pantas, may sapat na kaalaman.
kung hindi kayo nahihiwagaan sa salitang pantas, ibig sabihin ito ho ay mga dalubhasa, mga marurunong, may sapat na kaalaman ang ibig sabihin ng pantas. Ngunit bilang pantas sa larangan ng pagbibigay ng kaalaman at paghubog sa kabataan, hindi sila bulag sa pagkakaiba ng tuwid at tama. Sasabihin ba ng teacher na hahayaan na lang nila magdala kayo dito sa loob ng school ng Armalite? Tama ba yun? Hahayaan. Alam mo nila yung tama at mali. Pero at bakit ika nga itutulog sa nitong official para man din ng gobyerno, ika nga talagang alter ego ng presidente. Alter ego ng President Bongbong Marcos Jr. na sinasabi ninyong, itong mga guro na ito ay talagang pasimuno ng ng kaimuralan. Hindi ba Ma'am Ibon Kathleen, nung kami ay nung estudyante mo pa kami dito sa Bukidnon National School of Home Industries, kami ho ay mga high school na noon noong kami meron ho kaming napagtitripan, kinagagalitan din na kapwa din namin estudyante sa kabilang eskwelahan. Ay nagtipon-tipon kami, pati mga kabataan pati mga kababaihan. At aming ang susugurin sapagkat kami nagagalit, aalipustahin yung yung paaralan ng gobyerno sapagkat kami i-public. Ang umaalipusta sa amin ay ka-private. Nagalit ho kami, kung ba kami nasa public school at kayo ay nasa private school, aaglahiin ninyo kami. Yun ho ang aming katwiran nun Ano ang sabi ko? Alaala. Ako ho diyan sa school na yan, ako isa rin sa mga ginagalang din ng mga kabataan sapagkat ako ho naging corps commander ho ng CAT, Citizens Army Training nung araw. At ako pa rin ho yun ang ng Boy Scout. Ako yung Boy Scout ng team leader. Ako nangangasiwa ng mga Boy Scout ng mga diyan sa nasabing eskwelahan. Kaya ho, nung malaman na galit ako dito sa kabila, pati yung mga kaklase ko. Yung mga kaklase ko. Ito saksi ito ditong si yung aming tinatawag na pinakaati ho namin diyan sa nasabing eskwelahan, si Sinayda Moran. Si Sinayda Moran ho, yung classmate ho namin, ay natulugan ho yata Natulugan itong aming plano na kami makikipagrambulan dito sa kabilang eskwelahan sapagkat kami inaaglahi, sapagkat kami nasa private public school at sila ay nasa private. Huwag ninyong hahamakin nyo sa public school. Di hamak na mas matatatalino itong mga sa public school kasi huwag kayo makipagkompetensya. Anong ginawa ho? Ipinatawag kami. Pinatawag kami. Ano advice ho? Huwag kayo makipaggulo. Masama yan. Hindi maganda ho maging imahe ho ng ating school. Na kayo pala ho dito sa school lang ito, kayo pala mga barumbado, yung mga estudyante din, mga barumbado. Huwag ninyong gagawin yan sapagkat kayo, pagka ginawa ho ninyo yan. Isa pa ho nakaranas din ho meron na akong sinapak ho doon sa talagang yung aking kinakapatid ho naglalaro ho ng chess. Dito sa harap ng simbahan. Hindi niya matalo-talo ho yung kanyang kalaban. Pagsasampalin pa naman inupakan lang inupakan. Sapagkat hindi ho mananalo pikon na pikon. Nagsumbong sa akin. Ako ay nasa private. Ako ay nasa public. Pagdating ng hapon ay pinuntahan ko doon at talagang inupakan ko ay talagang ikot doon sa kanal Pagkatapos ako isinumbong. Isinumbong ako sa aming principal, yung aming training supervisor, si Mr. Prediloses. Wala na ho ngayon yon. Palagay ko. Isinumbong ako Ano sabi sa akin? Ikaw i-recommenda ho namin for expulsion. Dahil sa pananapak mo doon sa estudyante doon sa kabilang school. Ang sabi ko kay Mr. Prediloses, sir,
iyon hong bata na ipinagtanggol ko ni hindi wala hong kasalanan. Natalo ho. O napikon ho doon sa kanyang kalaban, naglalaro ho lang sila ng chess at hindi ho manalo-nalo. Ay siguro napikon sapagkat hindi siya manalo-nalo, sinapak. Hindi makaganti yung bata sapagkat maliit. Hindi niya kakayanin kapag kagumante. Kaya nagsumbong ho sa akin. Sapagkat yun ay aking kinakapatid. Hindi ako nakatisi talagang ako iyon nangyari. Pero ho, ano hong ginawa ho? Pinatawag ho ako. Para ho doon sa kalaman ho ng iba ho. Nagiging karanasan. Ito ho, kabahagi ho ito ng iniuulat natin. Ito hong sinasabi nating ipinaliliwanag yung katungkulan ng mga may kapangyarihan, lalo lang yung mga guro, na nag-i-impose ng disiplina sa kanilang mga estudyante na kabaligtaran sa mga nangyayari ngayon. Anong ginawa sa akin? Paano yan? Ikaw ay aming irerekomenda na ikaw ay mai-expel na sa pag-aaral, hindi ka na makapag-college. Ang sabi ko, kung makatarungan na ako inyong i-expel, ipaliwanag muna noong taong yang nanapak doon sa taong iyon kung anong nangyari, bakit niya sinapak. Kapag naipaliwanag niya sa akin tama, at makatarungan yung kanyang ginawa, papayag ho ako Ngayon kung halimbawa i-expel nyo niya ako na hindi naman makatarungan yung pagpapataw ninyo sa akin ng sentensya, hindi po pwede yan. Magwawala ako. Yun. Nagkaroon ng investigasyon. Pinagharap kami, yung student organization presidente ng nasabing eskwelahan. At ako naman ay wala sa student body organization namin, wala ako ng pinakang lang ho doon Kasi pangalawang taon pa lang bagong tatag yung aming school. Ako ang humarap. Mag-isa akong pumunta doon sa school. Kaharap ko sila. Sige, ipaliwanag mo sa akin kung bakit mo sinapak yan. Anong katwiran mo? Makatarungan. Yung makatarungan na katwiran. At sasabihin ko naman sa iyo kung bakit kita sinapak at makatwiran na talagang sasapakin kita. Nagpaliwanagan kami. Anong nangyari? Wala. Humingi sa akin ng dispensa. Pagka natalo ka, talo ka. Huwag ka nang pikon ka pala Hindi ka dapat ako nagipaglaro sa ganyan. Kung wala kang kakayan, umayaw ka na ng mas maaga kung hindi ka nga. Ayun, hindi natuloy. Pagbabantaan ako lang ganun. Ito ay bahagi ho ng disiplina. Dito ho sa pagpapataw ng disiplina sa mga estudyanteng ito, dapat ho magkaroon din kayo ng investigasyon kagaya ng ginagawa natin, pero huli na. Huli na Puro kayo iimbestiga. Bakit ho nagkaroon ng pamamaril huli yan? Wala ho disiplina Ayun ang disiplina talaga. Ano ho ang ibig sabihin ng disiplina? Discipline. Ika nga nagtuturo ho yan ng moral values. Yung moral values ang ituturo dyan ho sa disiplina. Ngayon ho, wala na hong disiplina bakit to? Kasi yung mga mayayaman, yung mga mayayaman, sila ho yung mga nambubuli. Yan ho mga bully ho sa school. Kawa-awa ho yung mga lalo tayo maliliit. Nabubuli yung mga maliliit kaya ho, kapag ho ito hong mga may mayayaman, at ay nasasaktan, na pagkakaisahan ho ng mga ng ibang mga kaklase nila, nagsusumbong sa magulang. Ang mga magulang ay pupunta agad doon sa teacher. Agre-reklamo ko agad yun, bakit ho? Ang tanong ay, saan ho ba nangyari? Doon sa labas ng school, pakialam namin doon sa labas na pala ng school hindi dapat, hindi ganun, hindi na-accept yung ganun mga pangangatwiran, mga kababayan ko. Dapat dito pa lang sa school. Dito pa lang sa school, talagang tinuturo nga ho namin yan paano ho namin tuturuan kapag ho namin nasasaling yan kami naman na ikakasuhan. Ano sinasabi ng mga teacher na ito? Yung sistema munang baguhin. Ituloy nga natin pagbabasa na ito. Ang sabi ho ng mga teacher, hindi ho sila bulag sa pinagkaiba ng tuwid at tama, sa baluktot at sa mali. Alam ho nila yun Mari ho kayong pumuna ng mali.
at mapanagot ang mga nagkakamali. Ngunit dapat malinaw. Malinaw ho yung batayan. Kagaya ho ipinaliwanag ko sa inyo. Na naging karanasan ko bilang isang estudyante. May merong batayan. Merong konteksto ang bawat binibitawan nating mga paratang. Yan ho, dapat ho manaig. Ngayon ho, wala na hong gayon eh. Dire-diretso na ho. Lalong higit sa mga tunay na nagmamahal sa bansa at sa mga nagtitiis na lang sa sistema. Yung sistema pang-disiplina ang nawawala. Dito ho kasi nabibigo itong sinasabi nitong si Claire Castro. Marami hong nagbibigay sa ng salita, ngunit kaya ba niyang panindigan ang bigat ng pananagutan na dala ng mga salitang dumudula sa kanyang mga dila? Ito si Claire Castro na ito eh. Alter ego ng presidente ito. Pero pag sabihin mo ito, Mr. President, yung ano mo, yung empleyada mo, pag sabihan mo, mag-aral-aral ka muna, siguro, nag-aral ka naman siguro eh. Dapat siguro, naturuan ka ba ng moralidad? O kaya naman iba, hindi ka naturuan ng moralidad nung ikaw nag-i-schooling. Kaya mo naman nababanggit ito. Pag sinabi mong, hindi ho ako naturuan ng gayon, di okay lang. Palalagpasin ho namin sapagkat ikaw pala ignorante sa immoralidad, itanggap na ho namin, hindi na namin kay babatikusin. Di ba? Ay tinatanong ho natin, alam ho ninyo mga kababayan, iyon hong moralidad na sinasabi ho nitong walang mudo. Yung sinasabi ni Undersecretary Claire Castro. Yan ho yung produkto ng isang institusyon kagaya ng binabanggit ko ho kanina. Diyan ho sa Bukidnon National Home Industries, diyan ho sa Maramag Bukidnon. Mga klase ko diyan, mga batchmate ko Lahat yung mga batchmate ko, mga yan, mga achiever ho yan. Bagamat kami ho yung mga mahihirap na estudyante nung araw, ay bagong tatag ho yung school ho namin, 2 taon pa lang. Kasi yung first batch, pangalawang batch ho kami. Yun ho, meron ho kami mga engineer. Meron ho kami mga doktor. Meron ho kaming broadcaster. Meron ho kaming mga sundalo. Meron kami mga teacher. Yung mga iba nandoon sa ibang bansa, kagaya nitong si Lordy Sadico na sa Hayward, California. Itong si Wendelin Reyes. Si Farah Gagarane nandiyan sa Canada ba? Hindi hamak ho. Yung aming pinagdaanan na disiplina ho dito sa Bukidnon National School of Home Industries. Pagkatapos ho, sasabihin nitong si Undersecretary Claire Castro, yung mga teacher ho nagtuturo ng kawalan ng respeto o modo sa mga nakatatanda. Tanong ko nga kay nag-message ako dito kay ma'am, yung aming advisory si Ibon Bong Dukosin Katle. Ma'am, ano hong masasabi ho ninyo dito? Opinion ninyo. Please lang. Sapagkat mabigat ho, masakit sa kalooban ng isang guro. Na ikaw ay pagsasabihan na tuturo ka ng kamalian sa iyong mga estudyante. Anong klaseng guro ka? Di mas mabuti pa para ka nagtuturo ng rebellion ho dito sa mga estudyante. Lalong-lalo na sinasabi mo na walang respeto sa mga nakatatanda. Pagre-rebelde ho yan sa mga tatanda. Yun ho ba talaga yung lumalabas sa dila mo na yan? Bukal ba yan sa iyong puso? O ikaw nagmamayabang lang? O ikaw nagmamarunong? Sapagkat alam naman ho namin, Undersecretary Claire, araw-araw ka naman ho meron talagang kaaway. Ang dami mo mga opisyal ng gobyernong kinakaaway dito ho sa palatuntunan ng Bigwas ho. Bigwas News Philippines ho. Dito ang aming adhika na itutuwid ho namin ang maling balita. Kaya yung balita mo na ito mali Isa halip na i-uplift mo yung moral. Itaas mo yung moral ng mga guro. Mukhang yatang ibinabagsak yung moral ng mga guro sa kanilang mga profesyon.
Pagkaganyan yung mga statement mo bilang isang public official, alter ego ng presidente, pagkatapos sasabihin mo, itong mga teacher na ito pala yung mga pasimulo ng kawalang hiyaan Ah? Sa halip na mag-suggest ka ay siguro dito sa nangyayaring ito ang siguro may ambag ho natin dito pag ibaguhin natin yung sistema. Bigyan natin ng kapangyarihan yung mga guro na ika nga mag-impose ng disiplina sa mga pasaway na estudyante. Bibigyan ho natin ng limitasyon yung kanilang kapangyarihan. Halimbawa, bigyan ko kayo ng isang halimbawa kung paano pagdisiplina ho dito sa mga estudyante mga pasaway. Halimbawa, wag lang ho kayong mananakit. Unang-una, kapag ika nga, hindi katulad ho namin, kami grade 1 kami binabato ng eraser. Kapag kami nakikipaghuntahan o kaya tutulog-tulog, kami binabato ng chalk. Kung ano man nakikita ng teacher ho namin, ibinabato ho sa amin. Pagka ikay tulog, ay talaga maaalimpungatan ka. Ay susunod ay magtatanda ka na. Ganun ho yun Yun yan naman ay hindi ko sinasang-ayunan yung ganong sistema. Sapagkat kapag kayong bata naman at tinamaan yan sa mata at nabulag, ay sino ngayon? Nakatulong ba yung pambabato mo? Hindi. Ang pinakadabis na parusa sa mga bata na yan, papuntahin mo dyan sa harap ng klase, dyan sa blackboard. Padipa mo yung dalawang kamay at saka patungan mo ng libro yung kanilang dalawang kamay. Sa loob na 5 minuto. 5 minutes kayo dyan. Pagkatapos ng payo, balik na kayo sa upuan. Huwag nyo nang uulitin yan. At kapag inulit pa ninyo yan, padadapain namin kayo. Diyan sa floor, diyan sa sahig. Nakadapa kayo dyan. Pagkatapos nakatiri ka inyong mata, nakatingin kayo sa kesame na huwag kayong kukurap. Yun. Ibig sabihin, yung mga bata mag-iingat. Huwag lang ho ninyong sasaktan sapagkat iba ho yung level ng pananakit sapagkat kapag yung guro ho at kapag yan medyo high blood, kay naman at baka hindi ho makapag-control yan ay kumuha pa yan isa nga ng bayabas. Ay masakit-sakit yun. Yung iba naman ay sinturon o kaya naman ipatpat ng kawayan. Yan may dala-dala lagi yung nakasukbit sa kanyang folder. Yun ho ipamalo. Yung iba naman ay pinapalo sa kanilang mga kamay. Nakikita pa nga natin sa social media yung nalilate sa pagpasok bakit ka na-late? Ano ang kamay mo? Dalawang hampas. Dun sa palad. Pagkatapos yung pala ang dahilan kung bakit lagi nalilate, yung pala itumutulong sa magulang sa pagtitinda. Para ika nga meron malang pambaon at ikay pansaing nila sa maghapon. Wag yun. Yun ang aking mungkahi. Ibang paraan ng pagdidisiplina, hindi yung pananakit. Itong pananakit ng damdamin iba mas matindi pa yung paghampas mo yung hinampas ka ng 2x2. Sapagkat kapag ikaw hinampas ng 2x2, mga ilang oras lang yan, mawawala na yung sakit. Pero yung damdamin ng bata na hinampas mo ng 2x2, tatalawin yan at talagang alalahanin yan hanggang sa magtanda. Itong sinasabi ho natin mga kaibigan, na yung moralidad, yan ho produkto ng isang institusyon, hindi lamang ho dyan ho sa mga institusyon ng mga ahensya ng gobyerno, hindi lang ho dyan sa NBI, hindi lang ho dyan sa DILG, hindi lang ho dyan sa ombudsman, lahat ng ahensya, dapat meron nakikita ho natin yung moralidad, wala na ho turo ho ng turo di ba? Diyan ho sa NBI. Kita mo meron pa bang moralidad niya? Basta-basta ka na lang susugod sa isang building at pagkatapos i-read mo, padadapain mo yung mga tao. Pagkatapos ang akusa ay radioactive. Ay substandard. Nawalan yun. 300 mga empleyado nawalan ho ng trabaho. Pagkatapos itong mga teacher na ito kapag naisumbukan niya ng child abuse, tanggal din sa trabaho. Yung moralidad ho dito sa lipunan ho natin mukhang ika nga ay pawala ng pawala. Mag-umpisa tayo sa presidente. May moralidad pa ba yung presidente ho natin? Yung ba pagsisinungaling? Yun ba ika nga ay magandang moralidad?
Iyon ho bang ika nga pag-aakusa ng pag-aakusa, yan ho ba ay magandang moralidad? Ah? Iyon ho bang pagtuturo ng pagtuturo, magandang moralidad ho ba yan? O dito ho, di sa ahensya natin, ito ho ang nakikita ho natin paiyak-iyak. Maiiyak na nga itong si Senador ano Ha? Itong si Senador Robin Padilla. Sapagkat ramdam ho niya kasi yung pait at sakit. Noong magiging karanasan ng mga bata na wala namang kinalaman, inadadamay lamang dito sa mga pagkukulang, sa disiplina, sapagkat kapag ang iyong kamay ay tali at hindi makagalaw sa pag-impose ng disiplina para maitama ang pagkakamali ng mga estudyanteng ito na mga nagsisiga-sigaan, lalong-lalo na kapag ito ang mga ay angkan ng mga mayayaman o kaya ay makapangyarihan. O kagaya nitong siya dyan sa Zamboanga, ba chief daw yun ng Bureau of Customs ay naka-Glock 9. Dahil nga ho dito sa ganitong usapin mga kaibigan ko, hindi na tayo, wag tigilan nyo na yung pagsisisihan. Magsisisihan lang ho kayo yung kung talagang tunay ang pamalaan na meron hong determinadong mahanap na solusyon sa mga ugat ng mga suliranin, ay wag lamang tayong tumuon doon sa pagputol ng sanga na ibig sabihin para lamang malutas yung problema ng isang puno. Ang sabi nga ho ng mga guro hindi ang mga guro ang ating kalaban, bagkus ang sistemang patuloy na naghahanap ng masisisi kaysa konkretong kasagutan. Ang sasabihin ng yung Juvenal law ni Kiko. Meron na akong nakikita nagdidebate ho na dapat bang ibaba ang pananagutan ng criminal liability ng mga kabataan na sasangkot ho sa heinous crime, pagpatay, pananaksak, pambubuli. Pinagdidebatehan din yan ng mga ibang mga school. Meron silang school debate. Dito sa mga mga mambabatas na ito, tanging si Senador Robin Padilla talagang masidhi yung kanyang pagnanas. Baguhin na yan. Yung naman isang mabatas bakit ba bago-bago? Andiyan na yan Kitam? Nga yung pride ko mo, ikaw yung nag-sponsor, ayaw mo lang masaling. Kahit na kisihudang sangkaterma ho na mamatay na ho dyan sa batas na yan, okay lang sa inyo. Wag naman sana, hindi ho. Kung sa inyo kaya nangyari yun at inyong anak ho ninyo ang nabaril. Saka ho kayo matatauhan, hindi ba kayo matauhan? Meron na ako mga example na sinasabi. Sinasabi ko ho sa inyo kung paano mababago yung sistemang yan. Ito pa nakakalungkot man isipin, pero yan ho ang katotohanan. Ang dapat na kumilos dito yung ating mga mambabatas. Pinagtutulungan ho ninyo si Senador Senador Robin Padilla. Mangiyak-ngiyak na yung mama para makiusap. Kung pwede please, kulang na lang lumuhod sa inyong harapan yung tao. Para lang mabago ho yan, para maibsan na ho yung mga hinagpis ng mga magulang na nawalan ng anak ng dahil dyan sa makarasan sa eskwelahan. Hindi ba? Dito sa kinalalagyan ho natin, mga kababayan ko, ang ano ba sa Tagalog yung noble? Noble profession. Yan ho ang the best the profession ho.
Ah, na ito ho ay ah, pinakundanganan ng mga ika nga itong mga mayayabang. Ah, ah, yan ho ang sinasabi ho natin. Okay. Ito ho mga kaibigan, no. Ito hong lahat ng itong gampanin ng mga guro, yung kanilang profesyon, kahit na ika nga may tuturog ho ito sa buong mundo ho. Ito ho ang pinaka noble profession. At ika nga ito ay sa mga nangyayari ngayon, mukhang nadudungisan ho, nayuyurakan itong profesyon ng ating mga guro. Sapagkat itong mga guro na ito, yung sinasabi ho natin palagi, na sila ho yung humuhubog ng kinabukasan ng mga kabataan. At higit sa lahat, ay sila ho ay katulong ho dito. Ang paghubog sa tamang asal, kabaliktaran naman dito sa sinasabi na ika nga sila ay nababahiran ng kawalan ho ng respeto sa mga nakatatanda at nagiging walang mudo. Oh? Oh. Hindi lang ho sa paralan. Ang meron hong tungkulin ho dito sa pagdidisiplina sa mga ito. Oh, maging ho diyan sa maayong mga magulang ho natin sa kanilang mga sambahayan ho. Diyan naman ho talaga namang hinuhubog din ho ng kanilang mga magulang ito, mga batang ito para ho sa kapakanan ng kagandahang asal. Subalit meron hong dito ho sa mga mayayamang angkan ho na kadalasan ho yung kanilang mga magulang hindi ho nila nakakapiling sapagkat halos gabi na ho yan makakauwi. Ibig sabihin ay ipinagkakatiwala na lamang yan sa kanilang mga yaya. Tagapagbantay. Hindi na ho yan napapangaralan ng kanilang mga magulang, kaya ho ito nagiging barubal na rin ang magsisisagot. Ito siguro nagiging naranasan ho. Ito ho ang sinasabi ho natin ngayon, makukunti na yung oras ho natin mga kaibigan ko ho. Hindi ho natin nadakuhan yung ibang issue sapagkat kakapusin na ho tayo ng oras, kaya lang ho pinagbinigyan ho natin ng prioridad. Ito hong pagtalakay ho dito sa issue ng moralidad ng mga kabataan. Kung sino ho talagang may mga pananagutan, dahil walang ho naman may tuturing ho diyan ang paaralan at ang sambahayan. At yung sistema ho ng pagdidisiplina sa mga ito, maging yung magulang kapag kayo sobrang dito talagang masanction ka ng child abuse. Yan ho. Kaya ho, ika nga yung sistema ho natin bulok na. Yan ho ang gustong palitan ni nitong si Senador Robin Padilla. Hindi ho ba itong kababayan ko rin hong si Josephine Macapagal ng Anaheim, California. Sa Hayward, California, itong si Lordy Sadicon, si Wendelin Reyes, si Farah Gagarine dyan ho sa Canada si Engineer Jimmy Apostol. Kaklase ko ito si Jimmy Apostol, tahimik ito mga batchmate ko yan, maging si Espiridion Ligayate. Yan lagi na sa likuran ho namin si Danilo Lagahit, si Wilfredo Gutierrez, Atanasio Adbing Briones, si Sudari Permalino, isang retired teacher ho dito Miriam Barbosa, si Josepina Cabinta Ramos, si Catherine Hami, si Vilma Cabantog, no here no see din itong babaeng yari. Hindi ko man nakita sa GC ito good evening mga batchmate, wala Sinson lang lagi ito Itong si Nancy Roma naman, si Evelyn Lantong, si Evelyn ito municipal administrator ito sumagot na ikaw nakipag-chat ako din pero talagang ikalimitado Marilo Octaviano, ito walang duda ho rito ito Guerrera si Los Mainit, si Paterno Gahonera at si Naida sa aming advisor Ma'am Yvonne Ducosin Catli,
Humahabol ito na si Flor Galeon, si Anita Calulo, si Mary Lucias, Beatrice Clementer, Ma'am Rose Kalikaran, si Sir Hilmag Banwa, si Autida Termalino, na mayapan ho ito si Sir Termalino. Sa Sibuyan Romblon ho, diyan sa kay Yuka Mayor Greg Ramos, San Fernando Mayor ng Sibuyan Romblon, Nanding Marin, diyan ho sa Magdiwang si Noel Joseph Machon, sa amin namang Lone District Representative Budoy Madrona, ang aming gobernadora Trina Permalo Fabit, at siyempre yung diyan ho sa barangay ho namin sa Danao, Barangay Danao, Kahijukan, Sibuyan Romblon, ang aming chairman ho dyan ay si Greg R. Villanueva, Kagawad Lydia Marasigan, Henry Regala, Roger Ragot, Raymond Galindo, JT Babaw, Arnel Rotoni ang sekretary ng barangay, Evelyn Formanes ang kanilang treasurer, Neray Samaron at ang bookkeeper Manis sa mesa. Sa Ramiro family, Kuyang Reynaldo Ramiro ng Bacara, Ilocos Norte na ngayon ay nasa Hawaii. Si Kuyang Loreto ay namayapa na ho ari, dyan ho ito ay sa Kuan. Sa Echage ho, sa Isabela, sa Normario Ramiro naman dyan ho yan sa Laguna, maging si Kuyang Nelson. Si Kuyang Leo ng Scan International ho. Si Kuyang Isidro Ramiro at kapatid na si Noeme, sila Kuyang Lando. Diyan ho yan naman sa Sibuyan Romblon. Si Kuyang George Ramiro dyan sa Batasan Hills, ating Julia, Kuyang Ben, Kuyang Andy, dyan ho sa Batasan, Batasan Hills. At siyempre yung aming yung aming si Ding Grabo ng Plaridel, Bulacan, Alfred Bayani ng Nueva Ecija, si Jimmy Nietes, Tracy Pangilinan, Neuron Martinez ng Palawan, si Rowena Rizo Roble dyan ho sa barangay dyan ho dyan sa El Nido, Palawan, sa barangay Ibahay, El Nido, Palawan. Anak yun ng pinsan ko naman na si Ramon Rizo, no? Si Neuron Martinez, magandang hapon ho sa inyong tanan, sa inyong lahat. Maayad-ayad nga timprano kanindo, tanan. Siyempre, yung aming publisher ho diyan sa Diaryo Kasado, ay isa ho tayo sa mga napili ho diyan na nagsusulat ho ng ating pero bihira na ho nagsusulat ng ating ng column ang aming publisher ho diyan sa Diaryo Kasado at CEO ng KBS RMN News Diaryo na TV pa, si Kuyang Alan Bordios, sir. Yung anchorman ng KBS RMN News, si Kuyang Mindorino, na hindi naman kagwapuhan pero maasahan, Arnold Namoko. Siyempre, yung aming news director, Len Lawson, at sa lahat ng mga KBS RMN News reporter, maupay nga gabi sa Indo sa kanino okay. At nagpa-practice tayo ng iba't ibang mga lingwahe, kaya ho tayo nakapagsasalita. Naimbag nga rabi kinyayo amin mga kailian, dyan Ilocos Norte, Isabela, dyan ho sa Marinduque, at dyan sa Mindoro, Masbate, Romblon, sa mga kamag-anak ko, Kuyang Romeo Ramiro, si Kuyang Alberto Ramiro dyan ho naman sa Lucena City. Pagaling ka Ann Marie Therese, naoperahan mo sa kanyang puso, pagaling ka agad. Sa ngalan ho ng ating mga nakasama ngayon ho sa ating palatuntunan, kagaya ho ni na Tek Leo, Tek Aaron, at sa aming program director Jeff Balahonda, sa aming news director Ma'am Rose Dingding, sa station manager Ronnie Dave Abile, at ang aming general station manager Mio Mikaskara, ang inyong lingkod Don Robert Ramiro.